So ayun, what's up mga sir, mga lods, mga idol. So may babahagi naman tayong kaalaman patungkol pa rin sa ating mga motorsiklo. At nakikita nyo ngayon, pag-uusapan natin ay patungkol sa carburetor. So carburetor, specific tayo pag-uusapan natin yung carburetor tulad ng mga ganitong carburetor na big carbs or racing carbs. So bago natin yan simulan mga sir, mga lods, mga paps. So kung bago ka pa lang sa aming channel or kakabisita mo pa lang sa aming channel, so please subscribe. I-click mo na din yung notification bell sa tabi niya nang sa ganun maging update ka sa mga videos na i-upload pa namin, at i-like and share mo na din yung videos natin, at mag-comment ka na din dyan sa comment section sa baba kung may mga gusto kang itanong or may mga gusto kayong ipa-tutorial, or kung may mga gusto kayong i-komento patungkol sa mga gawa natin. So ayun mga sir, mga lods, mga paps. So simulan na natin. One hour later. So ayun nga, tulad ng sinabi ko, pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa carbs, racing carbs, tulad ng mga 28mm, 30mm, 32, 34, ganyan, 36. So may na-upload na akong ganitong video, may na-upload na ako nung una. So bali ngayon mag-a-upload ako ulit para mas lalong maintindihan ng ating mga ka-viewers o mga kaibigang ka-riders dyan na gustong maglagay ng ganitong kalaking carburetor sa kanilang motor at pumapalya, or kaya ayaw talaga bumigay, or parang pumupugak-pugak o nasa-short. So ngayon tatalakayin natin yan kung ano ba ang mga dapat gawin, or ano yung posibleng nangyayari, or kung ano yung mga dapat natin palitan kung sakaling gusto nating maglagay ng ganitong carburetor sa ating mga motor. So lalong-lalo na sa mga small cc tulad ng mga 125, XRM 110 or 100 yan. So yan ang pag-uusapan natin ngayon. So ang ituturo ko sa inyo ngayon is yung paano ba siya itono, at ano ba yung dapat nyong gawin kung sakaling ilalagay nyo to sa motor ninyo. Ano, pag nilagay nyo ba to, agad na tong totono na siya, or kailangan nating itono, or kailangan may palitan tayo, or may ilalagay tayo sa motor natin, may gagawin tayo sa mga makina natin. So ngayon, yan ang tatalakayin natin mga sir, mga lods, mga paps. So sana hindi nyo skip yung videos na to, nang sa ganun, anong video na to, nang sa ganun, malaman nyo ang mga pwede nyong gawin kung gusto nyong maging matino yung carburetor ninyo, lalo lang yung mga ganitong carburetor ng racing carbs, gusto nyo maging matino sa inyong motor. So panoorin yung video na to. So ayun nga, ito na sinabi ko, yung carburetor na to is racing carbs 30mm. So yung unang upload ko is 28mm yun. So ngayon is 30mm. So sensya na kung madumi kasi kakakuha ko lang yan sa motor ko. Yan, 38mm yan. Yan kasi ang nakalagay doon. Yan kasi yung in-order ko sa Shopee. Bali, sa Shopee ko to in-order. So sabi doon is 30mm. Pero nung sinukat ko, parang hindi yata umabot ng 30. Pero almost 30 naman. Pero okay na. Okay na tayo doon. Alam naman natin na class A lang to, diba? Hindi naman to yung original na racing carbs na 30mm. Yung mga Keihin, yung mga Nibi, yung mga okay, ayan, Uma Racing, yun. So yung mga Koso, hindi naman to ganun. So yung sa ating class A lang. Pero kahit class A yan, kung maayos yung pagkatono mo or maayos yung pagkaset mo, titino at tito na pa rin yan. Tulad din yan ng mga ganitong carburetor na may kamahalan. So ngayon, pag-uusapan muna natin
unahin natin yung pagtotono nito. So ito ang carburetor na to mga paps, mga lods. Yan. Simulat nung nabili ko to, kinabit ko lang to agad. Hindi ko pa nagagalaw yung tunuhan nito. Hindi ko pa nagagalaw yung air mixture screw niya. At itong hangin, nagalaw ko na itong hangin ito. Kasi dito tayo nag-a-adjust ng minor. Excuse me mga sir. Dito tayo nag-a-adjust ng minor. Pero itong fuel adjustment screw, hindi ko pa to nagagalaw since nung nabili ko to sa Shopee. So, binili ko to sa halagang 300 plus lang yata. So, kasama yung shipping fee, 450 yata lahat. Pero sulit naman, di naman ako nalugi doon. Kasi maganda naman performance nito sa aking motor. So, yan nga mga sir, mga lods. Hindi ko pa ginagalaw yung tonuhan nito. Kasi nung kinabit ko to sa aking motor is agad-agad na siyang tumino at maganda yung maganda yung tunog niya, maganda yung hatak niya. So, hindi ko na ginalaw. Then, okay din yung kain niya ng gasolina. Hindi naman siya masyadong lean at hindi rin siya masyadong rich. Pero hindi rin siya optimal. Inahanap ko pa yung tamang tono niya kasi sa ngayon, di pa tayo pwedeng magtono kasi palaging umuulan. Kasi dapat kapag magtotono tayo mga sir, mga lods, mga paps, kailangan yung mainit ang panahon. Sa ganun makuha natin yung tamang tono ng ating carburetor. So, yun mga lods, mga paps. So, sinabi ko, hindi ko pa ito nagagalaw. So, ang pagkakaalam ko mga sir, mga lods, yung galing pa sa factory, yung ikot ng itong fuels, gasolina, itong ikot niya, ito yung mga paps, yung sinasabi ko yan air pure mixture yan. So, dyan na yan. So, ang ikot nito, ang pagkakaalam ko is 2.5 turn yata. 2.5 turn. So, yun ang pagkakaalam ko na stock or very standard turn kapag ganitong mga big carbs. So, 2.5 turn. So, ngayon, hindi ko pa ito nagagalaw. Pero so far, okay na okay siya. Pero ang tanong doon mga sir, mga lods, kasi may mga nagtatanong, Sir, Paps, Lodi, bakit yung carburetor ko bagong bili? Sinalpak ko agad sa motor ko, bakit parang pumapal niya siya, mahirap pa andarin, or kaya medyo kulang sa gasoline or sobra sa gasolina or ganito, ganyan. Kapag pina-under, okay, pero pag tumakbo na yung motor, medyo ganito, ganyan. So, ang sagot ko dyan mga sir, mga lods, simple lang. Kasi talagang sinabi ko, itong carburetor ko, di ko pa ito nagagalaw. Mismo yung sa loob, na-open ko to, tinignan ko na kung ano yung number ng jetting sa loob. So, yung number nito, number ng jettings niya sa loob is 110 yung sa main jet. Tapos, yung sa pilot jet is 72 yata. Yun kasi ang nakalagay. Sabi ko, napakataas naman ito. 72. So, yun ang nakalagay. Pero, okay naman. Okay. At sa performance, okay naman. Ang tanong doon mga sir, mga lods, ano ba, nung kinabit ko ba to? Wala na ba akong ginawang iba? So, yun ang gusto kong ipaliwanag ngayon sa inyo mga sir, mga lods. Kapag nagkabit kayo ng ganitong carburetor, kailangan mag-match siya doon sa pinagkabitan. Kailangan tugma siya doon sa pagkakabitan mo nito. Kasi halimbawa mga sir, mga lods, ganitong kalaking carburetor, ganyan kalaking butas na yan, ikakabit mo sa 125cc, sa 110cc, sa 100cc, ganyan kalaki. Tapos, ikakabit mo yan. Kita nyo yan, ikakabit mo yan doon sa cylinder head ng iyong motor. Tapos, ang liit lang ng butas. Halimbawa, stock yung motor, stock head ka lang. Tapos, ganitong kalaking butas, ilalagay mo doon. Talagang, ang mangyayari niyan, mga sir, mga lods, talagang magkakaroon yan ng problema. Kasi, napakalaki ng pumapasok. Tapos, napakalaki ng butas na to, paps, mga sir, mga lods. Tapos yung papasukan niya napakaliit. So may tendency talaga na magloloko yung motor nyo. Hindi maganda yung hatak yan, hindi maganda yung tunog nyan. Kasi malaki yung bigay, pero maliit yung pumapasok. So kailangan mga sir, mga lods, magkatugma talaga yan. So ako, kahit ito lang yung motor ko, stock lang yung motor ko, ginawa ko nung nagkabit ako nito, mga sir, mga lods, ang ginawa ko, di pa ako nagpapalit ng jettings niya. Ang ginawa ko lang is, pinort ko yan. Pinort and polish ko.
So, paano ba mag-port and polish? So, napaka-simple lang. Kapag magpo-port and polish kayo mga sir, mga lords, nakita nyo ba yung pinakadulo ng carburetor? Itong dito. Yung pinakadulo nito, kailangan magkasing sukat sila pati nung nandito. Kailangan pareho yung sukat nila. Then kapag na-porting mo na rin dito, kailangan doon sa cylinder head, na pagkakabitan mo nito doon sa cylinder head, yung ganyan dito. Kailangan ganito din kalaki yung papasukan nun. Kasi kung ang ganito kalaking butas, tapos ilalagay mo sa maliit na butas lang, talagang hindi maganda. Kaya minsan may mga ka-riders tayong kaibigan dyan na nagpalit ng ganitong carbs pero hindi matino, may problema, ganito. Kahit nagpalit na ng jettings, ganun pa rin. Kahit nagpalit na ng mga kung ano pa dyan, ganun pa rin, hindi pa rin tumituno. So yung dahilan nun mga paps, mga lords, dito yung dahilan kasi maliit pa yung butas kung saan papasok yung gasolina papunta doon sa combustion chamber. So kailangan pag malaking carburetor, dapat malaki din yung butas niyan. Hindi katulad ng stock carbs natin, maliit yung butas. So, fit siya, maliit din yung papasukan niya. Kaya fit na fit. So, ganun din mga sir, ganito sa carbs, sa mga big carbs. Kung gaano kalaki yung sukat nito sa bandang likod, ganito din kalaki yung butas niya sa manifold. Then, ganun din kalaki yung butas doon sa cylinder head. Kaya yun sinatawag din ng port and polish. Tapos ngayon, kapag na-port and polish mo na to, yung manifold, yung cylinder head, pati yung labasan ng yung butas doon sa tambutso ng motor natin, sa elbow ng motor natin, yung labasan ng power doon sa tambutso natin, kailangan luwagan din. Kailangan din yun luwagan. Nang sa gano'n, malaki din yung labas. Kasi malaki yung pumapasok sa cylinder head, tapos maliit yung ilalabas. Kailangan kung gaano kalaki yung papasok dito, ganun din yung kalaki ang lalabas. Nang sa gano'n, tugma yung carburetor natin doon sa makina natin. Kasi kahit sabihin mong nag-carburetor ka ng ganito, tapos nilagyan mo ng cam, kahit mag-cam ka mga sir, mga lods, hindi yan tutugma. Kailangan mo talagang i-port and polish yan. Kailangan mong luwagan yan. Kailangan mong i-match yung luwag nito o yung luwag ng cylinder head mo at ng manifold mo dito sa luwag ng carburetor na to. Kung halimbawa 28mm dito, kailangan 28mm din dito. Kailangan 28mm din yung doon sa cylinder head. Nang sa ganun, wala ka magiging problema sa performance nito. Na kung sakali ang ginawa mo is, pagkabili mo is nilagay mo lang agad, wala ka nang ginawa. So wala mga sir, mga lord, useless lang. Mahirapan ka magpa-under. Kung mapapa-under mo naman, walang minor. Ganun, tapos mapapa-under mo, di ka biglang full throttle, pumupugak-pugak siya. So yun. Pero ito mga sir, mga lords, pag ginawa mo to, hindi ko naman masasabi siya na 100% talagang okay siya. So nakadepende yan sa motor or sa pagkagawa nyo kung maganda ba. So kung nagawa nyo to, kahit hindi nyo pa nagagalaw itong sa loob or itong gasolina, talagang maganda na yung performance niya. Wala na kayong problemahin. So yun ang gusto kong i-share sa inyo mga sir, mga lords, patungkol dito sa big carbs. Kasi madami ako nakikita dyan na nagtatanong, sir, ano ba yung jettings ng carbs mo? Bakit maganda? Bakit ganyan? So ngayon sir, mga lords, kung sakaling naka-port and polish na kayo dito sa manifold, sa cylinder head, tapos yung carburetor, ito na-adjust na rin ng maayos, tapos ganun pa rin, kahit anong adjustment nyo dito, minsan ganun pa rin. So, ang ngayon, saka lang kayo magpapalit ng jettings sa loob. So, alam mo magandang jettings sa mga ganitong big carbs. So, sa 28mm at sa ganitong 30mm na carburetor, yung gamit namin, sa 28mm na carbs ko, ginagamit ko doon is 115 yung main jet, tapos 35 yung pilot jet. Yun talagang pinaka-the best na jettings sa mga ganitong carburetor. Same lang. So, base yun sa experience ko. Same lang yung 28mm namin tsaka itong carburetor na ganito. Pag nilagyan mo ng jettings na 115 main jet at tsaka 35 na pilot jet. So, mainam na siya. Maganda na yung tono niya. Wala ka nang problemahin. Tapos, isa pang katanungan mga sir, mga lords. Yung ganitong carburetor ba malakas kumain ng gasolina? No, mga sir. So, titignan lang natin. Talagang ganitong kalaking carburetor, talagang malakas yan kumain ng gasolina kasi nga malaki, di ba? So, malaking carburetor, malaking pasok ng gasolina, malaking makukuha sa gasolina mo. Pero, ang sagot ko doon mga sir, itong carburetor ko, pati yung stock carbs ko, halos walang pinagkaiba.
Yun nga, ito ang sinasabi ko, kapag tama yung pagkatono mo, tama yung pagkaset mo, kahit gaano pa kalaki yung carburetor na yan, talagang titino at titino yan. Hindi yan malakas kumain ng gasolina. Tulad nitong carburetor ko, mga sir, mga lods, yung half liter na gasolina ko, kung i-compare ko sa half liter sa stock na carburetor ko, halos pareho lang. Yung half liter, yung stock carbs ko, kasi yung motor ko mga sir, Wave 100 lang. So yung stock carbs ng Wave 100 ko, kapag nilagyan ko ng half liter, yung umaabot siya sa mga 16 to 20 kilometer yung inaabot niya, natatakbo niya. So maganda na yun, napakalin na nun. 20 ganyan, 15 to 20 kilometers yung naabot niya. Yung half liter lang naman nun. Ito namang carburetor ko mga paps, itong big carbs naman, same din. Minsan, yung half liter ko umaabot ng 15 kilometer, minsan sumusobra, ganyan. So, halos wala naman pinagkaiba. Tapos sa performance naman, talagang malakas yung mga ganitong carburetor pag nilagay sa mga small cc. Talagang may dagdag na lakas talaga. Kung lakas din gusto mong hanapin, tapos gusto mo sa carburetor lang, so try mo lang mag-carbs na ganitong mga kalaking carbs, mga racing carbs. So the best siya sa mga motor, tapos dagdag forma pa siya. Dagdag forma pa sa ating motor. So ayun lang mga sir, mga lods, gusto kong i-share sa inyo. So kung sakaling naguluhan kayo sa explanation ko o may mga gusto kayong itanong, so pwede kayong mag-comment dyan sa baba para lang sa ganun masagot natin yung katanungan ninyo. So yun, uulitin ko lang mga sir, mga lods. Yung carburetor na ganito, kapag naset mo ng maayos, talagang matino siya kahit pa class A lang. Kahit pa class A lang. So yun lang ang aking mga sir, mga lods. Kapag gusto mo magkabit nito sa inyong motor, siguraduhin yung pantay-pantay lahat yung papasukan niya para hindi kayo magkaroon ng problema sa inyong pagpapaandar dito sa inyong motor. So hanggang dito na lang mga sir, mga lods. Sana may nakuha kayong aral or may nakuha kayong ideya kung paano ba tunuin or kung paano ba patinuin yung mga ganitong carburetor sa ating mga small cc na big bike. So yun, bago ako magpaalam sa inyo, shout out muna sa lahat ng mga nag-subscribe sa aming channel at shout out na rin sa mga viewers natin. So yun mga lods, mga paps, mga sir, so hanggang dito na lang, maraming salamat.